Everyone makes mistakes. Sometimes good people make bad choices. Pero it doesn't mean they are bad. It means they are human. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I am Chase. A girl. A nobody from somewhere in Mindanao. Dili gwapa, dili sexy. Dili taas og labaw sa tanan. Dili ito. Bitaw. For now, I have a stable work. Og naana ko sa ko ang late 20s. Gusto lang nako i-share ako ang kaagi. Kay bugat man gyud gihapon sa kong paminaw. Hangtod karon. Wala ko'y ma-sharean kay di ko gusto nga ma-judge nila. Okay ra ka mo yung ma-judge na ako. O bitaw mo kailan ako sad. At least bitaw. Makuhaan gamay ang burden nga ako ang gidaladala. So here it goes. Ting COVID na to nga time og na ako'y nakaila na laki through my friend. Let's call him Sir Max. Si Sir Max isa ka MIU. Taas, puti, limpyo, humot, basta neat siya. I can't tell yet if hitsuraan ba siya ani na time because I did not look at him in the face. Kanang napasiplatan ko lang siya. I never thought good nga magka-friend me kaysa among first encounter. Ilahara yung labaw ako ang kaistorya kay siya man ako ang unang na friend ko dito. Pilian ko ato nga mga oras sa og kaistorya kay kabalo na biata ana nila. Dili sa ingon nga judgmental ko, pero parang gano'n na nga. Bitaw, naglikay lang jud ko ato na time. Bisan careful ko ato, nigawas gihapon akong pagka-friendly o pagka-bungis-ngis kay lagi na tagayan o ginagmay hangtod sa nahimo o ginaghan. Abi ko nga oras ray di na tumatag-an pag nag-enjoy ta. Hasta man sa di ay ang tinagayan. Mas lalom naman di ay kayo. Wala na may kamatikod, mga gara kayo sila. Bibo kayo ming gatabi-tabi. Hangtod kami ni Sir Max na ang nag-istoryahanay. Random things lang. The whole time nga gistorya mi, gasigir ako og katawa. Na siya'y sense of humor. Ang uban na nako nadumduman. Murag nag-click at dayon me. Sa time nga manguli nami, ni-offer si Sir Max nga siya'y hatod sa kuha kay gabi na sadto. Dayon naman siya'y sakyanan sad. Nisugot rapod ko. Well, gabiyahe nami. Gibati ko nga kaihion ko. So gipastop na ko siya kay mangita ko kaihian. Pagbalik na ko, syempre nilingkod ko og nipiyong dayon. Murag action naman og tuyok akong kalibutan. Ay grabe. As in daghan kito among nahurot yun. Kapila ka to sila nag-add tag-isa ka case na beer. Sa mga to, natingala ko kay ni Ana siya galit nga. Hold my hand. Ako pod, pinagunit sad ko. Hold his hand man daw. Simple ra nga instruction niya. Duha pa kamot ako ang gikunit. Nindot yun sa paminaw nga nakay ka-holding hands basta lipong kano. Pero wala lang to sa kuha ang pag-follow nako siyang giingon. Gunit as a friend lang jud to. Ni padayon ra kog piyong. Comfortable ang feeling secure. Syempre, na ay nagunitan. Bitaw. Taod-taod wag gyapon mi nilarga. Hambot niya ba? Basin diri rami ani maabdang ugma sa dalan ba? Ug sa dihang makatulog noon ta ako, pero I feel something on my lips. Nakurat kay ko ato. Pag may alak, may balak talaga siya. Una-una na ako, maimpas yun tanang low na ko karon. Grabe naman niyang lamutak sa ko. Huna-huna na ako,
Ayaw intawan. Ayaw itugot nga babuntis ko. Bitaw, nakulbaan jud ko. Ngano pud bitaw nga nisugot ko nga ihatod nga mao po may pag-ila na mo. Wa na gyud na mao akong pagka-friendly atong tungura. Daan paligid ko. Wala pa dayon siya ni kalas ato sa kuha. Taod-taod sad nga nagkumpati ang amo ang mga lips. Ambot ato, wasad ko nagkisi-kisi. Kalma rasad ko nga gipasagdaan siya. Nya kay nganong dugay magid siya mahumanay. So sa akong gibuhat, ako asyang gibalusan og halo. Abi pa lang di ta kabalo. I kissed back but pulled away immediately. Pero surprisingly, nihonong rapod siya. Nihonong nasad ko og nibalik ko sa pagbiyo. Wala ra ko'y gibuhat. Wala ko nangutanan niya og ngano to. Nipiyo nga ra ko og balik yun. Kana bitong dugay na ka nga wa nakisan. Tapos na imo kiss ni mo galit. And can't deny the fact that it was indeed a good kiss. Pero wa raman noon siya ni padaya. And I must say nga lami biya kayog lips si Sir Max. Bita. Sa moto nga after that kiss, wala niya buhii ako ang kamot while ka-drive iyahang other hand. Wala mig istorya. Gapiyong ra ko. Gahuat og usban og halok. Bitaw. Duka na jud kayo ko. Ikaw kuno'y matagayan og tag-isa ka baso. Og di baka mo lapay-pay sa dapit. Og hantod, naabot na mi dapit sa mong balay. Distansya pa mi sa dihang nag-ask siya if asa dapita mo. Ako ang gitudlo sunahan. I thought mo podayo na mi, pero nag-wonder kay ko. Kay gistop niya iyang car. Dayon nilin siya forward hangtod dool na kayo siya sa kuha. O gitsula na sa dayon kong sermons. Di yun lagi ni si Sir kabalo manangyan. Pero, wa na jud ko kapanagang. Kana bitaw nga, kabalo kang mali. Ang need ni mo siya ihunong, pero weak jud ka that time. Di na ko siya kaya itukulod palayo. Kay nadalasad ko kadugayan si hangkis. Nga tamis kaya. Islurpy kaayo sa tanan. Kinsa pa may makaresist Kinsa raman sad ko para ituklod siya palayo, diba? So gitukmod na lang nako siya. But all. Kanang largo ka i-French kiss bitaw. Mahigop yod apil imuhang esophagus. Bitaw. Triggered na jud kaayo si Sir Max. Hangtod sa nakuryente na jud ko kapil. Nag-sparkling shimmering na minduha. Ug nibalos na jud ko og nisamot siya kaganahan. Na-feel yun na ako iyahang pagpangumot sa kong kilid. Kunya imbes mo reklamo ko kay sakit biya. Naon sa man nga pagkahitabua nga ang nahitabo man. Kay nagmoan naman hinoon ko pinaslide. No. Gi-off na yun niya ang light siyang car. Pero makita gihapon ako siya. Nga nitindog from the driver's seat. Og nibalhin paingon sa kuang atubangan. Wa na dyan. Og ang iyaharadyong naingon. Lamia yun ni mo. And I was like, I know right. Bitaw. Maglisten na yun ko gistop niya. Mura na siya doro sa kagay. Ay hangkamot, nabot na sa kundukan. Gilak na ko niya, kanang galingkod ko, ta siya kay naasa kong utubangan. Nga nagluhod. Akong duha ka legs kay nakaspread siyang waist. Kanang naigo siya sa akong front. Nga gamay raman untog space ang car sa front seat. Murag nalisdan siguro siya siyang posisyon. Ihang gi-adjust ako ang lingkuranan. Medyo nakahigda na ko. Kaya nakapapor na siya.
Dayon, what is happening naman? Agoy, iyang fingers sa dyan, kay di naman makapuyo. Magsigi na og panusok. My goodness. Iyahan naman hinuon nga. Iyo knows ako ang kuan ba. It feels strange yun sa kuha. Nga ginastry na kog stop iyang hands. Pero gahi jud kaayo kay nakapabor yun siya. Og nagpadayon ang orasyon ni Sir Max. Ug mas nanginit akong lawas when I let him touch my paw. Ako na gyud siyang gipasagdan. Mura na gyud siya gisakaan og kabuhi. I think with my pants on. Ug ingon pa niya nga wet na daw kayo. And the next thing I know, he was already sucking one of my major weakness. Akong blouse na wala na apil ako ang just imagine unsa ka-update si Sir. Akong moan ana kay medyo kusog na kay iyahang isa ka kamot. Naga-push and pull slowly sa akong private part below. While his mouth is busy licking my knee. And even by looking at our position ato nga time, makapalami yun og sama. Pero, naabli og kalit ang pultahan sa sakyanan. Nahunong mi. Gidali niya bobo sa kong sanina o gi-close balik ang door. Kay naabli na ako. Bisan lami na unta kayo, pero nakaunahuna pa kog sakto gamay. Gamay lang sad. I know nga mali yun amo ang gibuhat. Pero before I got out, nag-ask siya if pwede ba daw may magkita next time. I answered nga wa ko kabalo, kaya ako mismo naglibog sa ko. Nangi siyang number o gitagaan sa nako siya. Egat talaga. Giplaster pa na ako akong hair before stepping out kay basi nanindog na ba. Sa moto nga nisulod ako sa mga balay, nisod sa kwarto, bukot habol, pa-music sa kong phone, ug ang ni-play is ang Fearless by Taylor Swift. Imbis matog na ko, wala na hinuon. True, there's something about the way he held my hand. As if naa siya gikamingawan the way he kissed me. Naa ba ka siya'y uyab? Or bag-o to nga gibulagan siguro. Pero gi-shake na ako akong ulo kay di ko gusto mag-isip about ana. Anyways, di naman may magkita ko to. One encounter lang to. Ug dinala lang sa ilim nun. Take note. This is the very first time nga naka-experience ko ginani. Sa kadugay na nako naglaglaag, inom-inom with friends, karon pa jud. Maong the feeling is di gyud masabot. Sumoto nga the next day, after namo mang limpyo sa school, na-missed call ako ang phone. And na-registered number. I called back kay naaman yun ko'y kasabot ato nga mag-milk tea. Basin siya to, kay wa man ko'y number ato na yan. Pero lalaki man ang nitubag. Naanadayin ko'y hint if kinsa kay same raman ihang boses sa phone o sa personal. And it turned out nga siya yun. It was him. It was Sir Max. He invited me for a date. Char, laag ra bitaw. Laag daw mi. Og pwede ra magdala og friend. Idala na ako akong friend. Gisundo mi niya og didto na ko nakita og usabihang no. Chinito man di ay si Sir. Antabihan siya. Sige ra may katawa while gabiyahe mi. Gapasiplat ra gyud ko kay Sir. Gwapo si Sir og barog, o gwapo sa gyud pod siya actually. I remembered he asked me tong the other night nga first met na mo if gwapo ba daw siya. Nikatawar ako. Kinsay lalaki nga mangutanag ingon ana si girl nga mao pa niya na ilhan. Mao to nga I answered him no. Limpyo lang ka ta sumot.
Gipasiplatan ako usab ihang nawong and that's when I remembered what happened. Shucks. Hay nako sir. Kabalo ka. Ikaw pa yo'y nakakawat na kog halok nga pinaduot pa yun. With make out to the max. Og wala pa lang ko ato na sobrahag inom, asa ba yun to mahitabo. Maong pasalamat yun ko kay atong tungura nakainom tang duha. Bitaw. Gawonder ko ato if nakadumdum pa ka siya or hinubog ra yun to. Or base nang hagad siya karon. Kay naay plano nga tapuson among nasugdan na. Bitaw. Sa mo to nga after namong istorya-istorya o mga binuang, katawa-katawa, siya tinagmay, nanguli namin. Dali ra gyud ang oras basta mag-enjoy ta ba. O gihatod gihapon ming sir. Yuna na mog hatod akong amiga. Then last ko nga gihatod niya. Nagsugod nagpalpitate akong heart kay na-awkwardan ko if mag-open ba ko about what happened or just stay silent until makaabot sa mua. Pero ning samot akong kulpa sa dihang gigunita na sad niya ako ang kamot. Not the usual gunit. Kana bitaw nga na fill in iyang fingers sa gaps sa kuwang kamot. Hinana siya. Nga naman ni siya oy. Dinala lang ba ni gihapon siyang nainom or what? Pero gamay raman kaayo iyang nainom yun. Wa raman gani siya na mula. And then all of the sudden, gihunong na pud niya ang mao na ni ron. Abi kog sa balay ko yatot. Sa langit man di ay siguro. Og walay istorya-istorya og niduol siya nako. Og automatic kayo nga his lips claim mine. Smoothly and passionately. Wow, kasabot sa ko ang na-feel. Mura kog nalipay nga nanginit nga basta. And without any hesitation, I returned the kiss. We shared for God knows how long until we gasped of air. Nakalimot na ko og kapila pero kadaghan yun may ato nag-make out nga gabi una sa sulod sa iyang car. I don't know. It just feels like I have known him already for years. It seems like we've been kissing for decades now, the way we kissed each other. And it just feels so tame, right? I have never done this before with someone. I mean, never ko nakipag-make out og di na ko yun. And I never expected this to be this really good. That's why makaingon ko nga possible gyud ay nang inanan. I mean, twice pa mi nagkita pero rated SPG na mi. Giahak man yun iba. Og unsa mi ka wild tong niagi. Mausad mi ka passionate karon. I just felt so killing. Then after that, nitutok siya galit na ako. I don't know if naklaro ba niya akong pag-blush from the dim light siyang sakinan. Basta ako, di na ako siya maklaro. Ingon siya, nga i-text ko pag nakasulod na ka senyor. Naradami dapit sa mua. Nigawas dayon ko og dali-dali nga nisod sa balay. I did what he said and fell asleep. Ngano gud nga naay mga inani nga mga panghitabo. Abi nako sa mga salida lang ni siya pwede. Kanang you meet someone and in an instant na dayon spark. Old school man gyud unta. Kanang tipo nga i-follow gyud ang sequence sa courtship pero lahi man ang nahitabo. Nag-shortcut man si Sir Max. Then I woke up around 5 a.m. and still can't get over with what happened. Why nag-kiss na sad me? Naamoy na ako akong kamot and it smelled like him. Kahumotoy. Mura gyud siya ako ang gisimo. And I began wondering how would it feel if tapad mi karon gahida.
Pero no, impossible kayo na. Mura kog amaw nga gistorya sa kong kaugalingon atong morning. Nanungog lang yung maayo ang panahon. Nakapikit na lang ko o gipadayon pag simhot ako ang kamot. Murag lae naman yun eh. Murag gimingaw naman ko niya. Giahak na dyan eh. Wa pagani nagsimana, nakaduha pa mi nagkita. Naa na dayoy ing ani nga mga pagbati. Wa na yun ko na mao. So what I did, gikuha na ko kong phone o gitext siya. Ako siyang giingnan nga my hand smelled like you. Unsay pasabot ani. Excited gyud ko nga mobasa siyang reply. I waited for a response, but I received none. Ouch. Gabi na lang pero wala gihapon. Ouch again. Di lagi mag-assume. Awa, nasakitan na rahinoon ko. I was disappointed and hurt. Pila sa to kaadlaw adiser siya ni contact na ako. Niuli daw siya sila. Og on his way na siya pabalik sa mong lugar kung aha siya gachuti. Nakaana ko nga, wow, murag tinuod yun yung mga chismis about aning mga MIU ba. For sure na giniuyab si sir. Kaya wala, nganong karon pa man siya naka-remember og contact na ako. Pagkahumaniya nga gipanamas-tamasan ako ang mga ngampil. Inani na lang dayon. Ouch. Giahak man niya. Mag-PE uniform na lang siguro ko. Bitaw. Na-hurt ko slight. Pero nga no good pod ba? Wala biya may label. Just two friends having fun. Murag salida ni Sian Lim o Kylie Versosa nga. Parang kayo pero hindi. Aha ka lagi. Then one time, giagda na sad ko niya nga sundoon mini friend kay mga laag na sa domi. Ni okay ko. Sure ko nga mag-shot na sad mi paingon. Tood man, enjoy yun kayo mi atong gabi una. Naman sa diyahang mga kauban, nahimuot kay ko sila ha. Mabantayan po na ako nga gapasipla si Sir Max na ako. Kunya pag masakpan, mo istorya day na siya kaagi niya dati. Aron di halata ba nga nasakpan na. Nakadlunan yun mi, o si Sir Max, nakatulog na dito sa sulod. Ang saon na lang. Kinsay mo hatod na mo karon. Gainan ko siyang kauban nga pukawon na lang daw si Sir kay unsa nay oras. Dali-dali sad ko gadto. Ngit-ngit kay sa sulod. Nangapa ko. May gani kay natud-an din ako si Sir Max. Kadelikado ato ug lahi nga tao akong nahikapan. Tagduol ra biya sila sa iyahang mga kauban. Ako siyang giingnan nga Sir mata na. Ihatod nami kay kadlaw naman di ay. Pero di man mo lihok si Sir. Handingon ra og 5 minutes daw. Idi nilingkod ko sa tila niya dapit og gahuwat nga matapos ang 5 minutes. Hawoy na kong likod dito og hinuwat og wa man gihapon ni bangon. Ako na sad siyang giyog-yog. Adto na ta Sir. Nilihok man tuod siya pero para di ay kuhaon akong duha ka kamot og iya akong gigunitan. Kangit-ngit ra ba yun? Gigunita niya akong both hands, feeling his fingers in the gaps of my hand. While gidumdum ko ani nga moment na mo, kiligon biya gihapon ko. Kay na-feel man yun na ko nga ani nga gesture niya ang iyahang pagkadyantal. Na-feel na ko bisan na umigi istoryahanay nga naay something yun. Something basta, liso di explain. Or feelingera lang yun ko. Pastilan na lang yun na ako. Murag yung naapay chance. I felt his warmth. He squeezed my thumb gently. Ug mura kog naluya. It's been a year nga naay ni ani og kunit sa kuwang kamot. It's been a year nga naay laing thumb nga ni brush gently sa kuwang kamot. It's been a year. I almost forgot how nice it is being like this.
It lasted a couple of minutes pero mura na kog nahilis. Ihadan kong gibira hinay-hinay hangtod nakahigda ko tapad niya. Ngit-ngit yun ang palibot. Di na mo maklaro ang usag-usag. But I'm sure nga same nga katakilid, facing each other. Kang iyang ginhawa, ma-feel man nako mismo at the top of my cheeks. Paspas yung heartbeat. Scared and thrilled of what might happen next. Pero murag na ay kaugalingong utok ako ang kamay. Nagbuot-buot og trace sa braso ni Sir Max up to the back of his head. Kani nga moment na mo kay murag slow-mo ang palibot sa kuang paminaw. Gabuot-buot akong kamot og lihok. Mura magna ay gusto magunitan. Dayon, there it stayed for a while siyang tangkugo the bed. Caressing him as my lips began to explore his. Yes, oy. Ako ang niuna og kiss ni Sir Max. Iba ang tapang nako ani nga gabi una. Wala ako kapugong. Nadala ko sa moment. Ug akong gibati ato nga time. Murag na ako sa cloud 9. Kay lami man gyud po si Sir Max og lips. Ug lami sa gyud po siya mo kiss. Ug kay bawo siya ana kay always ko nagaingon ana niya. Returning every ounces of passion I exert. Nagka-intense nga hangtod iyang kamot kay naabot na sa kong likod. Then under my shirt, tracing my spine, and na-feel na ko na ni Anam nagnaw. Tinood yun ilang gingon. Nilami mo dalag o rimos ang mga syulis. Yes po. Tinood ang chismis. I have this feeling nga madayon na yod ang kapila na nga naudlot nga panghitaboron if magpadala ko sa kalami. But as much as I hate it, gibira na ko iyahang wandering hand and whispered, ngadto na ta. Kay base nung makitaan pa mi siyang mga kauban nga ginato, I cannot yun. Pero you know what's funny? It's the fact that I don't know him basically like iyang full name. Ambot pero murag wa yun mi ni agi ila-ila bitaw. O ka-remember nga nagpangutan anay migalan. Pero gitagaan ko niya siyang FB name. And maybe that's his first name kay wa may apelyido dito. Tipod ko sure ug unsa ray nabal-an niya sa ko. Night time ato nga nag-ask siya regarding sa kong work. Siguro he knew it from my friend. Pero friends me sa Facebook na after ato. Yang address, wala sad ko kabalo. Ug wa sad ko nagka-interest nga makabalo because I know that whatever man gani ning namagitan sa mong duha ni Sir will eventually come to an end. I'm not that dumb para moasa nga mo long last me or even nga mag-court siya na ako. Member gihapon mi sa as a friend oy. Bitaw. That's why if in ani raman gani among setup, fine with me. I said to myself to just go with the flow, but I should have known better. Make out as a friend di ay ha. Sa mga nga days went on and on. Naay times nga di siya ga-text, pero naapoy mangumusta lang siya. Naay manghagad na sad siya glaag with friends gihapon, and as usual, will end up as making out siyang sakyanan before muli. Pero nimata na lang ko one morning at dili na mawala sa kumay, si Sir Max. I know nga I was falling for him. Ma-feel po na ako nga siya po, though not so sure because wala siya iingon. However, iyang mga punchline, akmang-akma mangyod sa kong gibate. Makaana na lang ko nga the feeling is mutual mangyod siguro ba? Or ga-assume rajud ko. Sa mo nga milabay na sa pila ka adlaw, nanawag siya na ako. Ana siya nga na daw siya'y bad news. Pabaliko na daw sila sa place kung asa yun siya na-assign. Emotional iyahang boses gasulti nga mingawon daw siya sa mua.
Special daw kayo me. Thankful daw siya kay nag-ilami niya. Nalingaw daw sila sa mua. Andaghan pa siya nga mga hugot after that. Anak pa siya nga mukanta daw siya sa kasal nako. It really hurts ang magmahal ng ganito. O grabe na akong katawa. Amawon man yun ni siya ba? Or stupid love na lang daw ko na. Anak ko nga adto biya sa kasal nako ha. Tubag ra pod siya, oo. Lakas biya kas ako ha. Pero di ay, o siya miadto sa kasal nako. Paspas ra ba kayo? Yeah. Kasalonon ako that time nga nag-ilami. Kasalonon ko sa kong uyab which is clearly nga dili Sir Max. Hanyas. I admit nga nag-cheat ko sa kong uyab. And transparent kay ko kay Sir Max. I told him about me already nga engaged og kita sad siya sa kong mga post with my boyfriend. Actually, nakaset na ang date sa mong wedding that time. Prepared na ang tanan. Gahulat na lang mi sa day nga kaslo namin. Pero nga nung inaani man. Hapit na akong kasal pero ang sige na ako mauna-hunaan kay si Sir Max. I was longing those times nga magkauban mi. Kakataw-katawa o go'y pakialam sa palibot. Ga-make out og makadaghan. True. Duulonon og temptation ang mga kaslunan. Okay, sir. Wala na yun ni contact usab after that last call nga nananghid siya kay gi-recall daw sila. I deleted his number na pod and trying my best kaayo nga di mo like siya mga post o mo view siya mga FB story. Pero makasilip gihapon minsan. He looked happy and okay naman. Well ako, medyo nag-suffer sa mga way klarong kagay. Pastilan. Pero may ko pa music, ga-emote basta ako ra. I'm always questioning myself. Dapat kalimtan na ko tanan. Dapat limtanan na ako siya. But I just can't. I failed. Walay day nga di mo sagip sa kung nahuna ang mga moment. Dinaiso nga ni play nga nice kayo nga one time gatanga-tanga ko. Gilantaw na ako sa kong phone. Umibig Muli by Janine Tinioso. Grabe ka-relate kay kuha ng kantahan. Og hanto days na lang og kasal na day na ako. Dugay ko natulog. Nag-live ko og never ko nag-expect nga mo react si Sir ato. Ni-chat ko siya ha. Na-reply siya. Og mo to kay nakainom naman sad ko ato. Nagkasabot mi nga magkita kay naara sa day siya sa dol namo. Gihapitan ko niya og samtang gitanaw ko siyang sakyanan gapaduol sa kuha. Ni flashback ang tanan tong sa una. Nagahuwat ko niya sa balay. Kay sundoon tapos igisod na ko sa sakyanan niya. Mag-istorya-istorya dayon. Giabli na ko ang pultahan na inisulod dayon ko. I was wearing a very cute and sexy dress during that time. And naka-light makeup sad ko. Wavy akong hair kay gikulot to gikan sa akong amiga. Mapagani ko ka-plaster, gisugat na dayon ko ni Sir og power hug. Ug niingon siya, kagwapa eh. Maka-flatter man kayo. I never expected that. Mura kog nabuhayan og loob siyang paghag na ako. Grabe ang butterflies ato sa kong tummy. It clearly means gimingaw sa day siya na ako. Dili lang di ay ako ang gimingaw. Kahilakon ko ato kay genuine kaayo iyang paghag na ako. Naginaksanay me. That night, bisan aware kay ko nga days na lang jud kasal na ko. Nitaya gihapon ko. Nagpadala gihapon ko sa kong gibate. Maybe because I knew nga kadto na lang at time among last chance nga magkita. Wala na ilaing panahon, kay dili na yun pwede og mas dakong sala na yun if ever man gani. So that night, we were so happy. We hugged, we laughed, and we held hands. And we kissed again and again and again. That I lost count of it. Ang gwapo kay siya that night, bisag naka-shorts and sando lang siya. Fresh kay tanawan akong Sir Max. Murag newly harvested nga gulay ba. Lami kilawan. Bitaw. Dari na lang ti ka pwedeng tawagong ako, sir. Sound taman. That night nakainom ko.
pero siya wala. Gahinubog ko, pero siya wala. Pero bisag gihinubog ko ato, nag-heart-heart gihapon ako mata nga gatanaw siya. I can still remember how sparkly his teeth are. I remember him saying, maura gihapon imo ang humot. Gitiman-an din niya akong perfume. I slept on his love. Favorite na ko ng buhaton basta kuyog ni. Gidrive siya tas ako muhigda og mag-unlan siyang love. Sometimes, iyang isa kamot ana is kagunit sad sa kong kamot ug sometimes gahapyod-hapyod sa kumot. Pero nganong karon pa man, Sir Max? Nganong karon lang nag-cross sa tong landas kung kailan nga di na pwede? Pero nato siya giingon, nga wala ko na-absent kay nakatagpila ko kadali. Gipautro na ko ingon siya ha, pero wala ni uspa. Hana siya nga wala daw. Murag you ang last word. Di ko sure ha, pero I think nag-I love you siya sa ko ha. Pero ana siya nga wala daw. Katong gihatod na ko niya pauli, ako na sad siyang gi-invite sa akong wedding kay gusto na akong naa siya. He promised nga moadto siya. Ana pa gani siya nga happy ko nga sad for you. Happy kay kaslo na sa daw ko sa kong uyab, pero sad daw siya kay di na mi magkita. Nasad pod ko nga nakadungog siya hang giingon, pero ana ako nga inatik karamang gyud iyahagon. Di ko magpa-apekto. And he stopped na ang car, meaning abot na ko. I kissed him right away sa lips yun niya. Yan giplaster na akong self. Before ko nigawas, i-kiss na sad na ako siya. Kanang same sa kiss sa mag-uyab nga gihatod pa uli. Always lang sad siya ga-kiss back sa kuha. As in, murag normal na lang namo ang ga-kiss lips. Parang kami, pero dili siya. Pero kato nga kiss di ay mao na to among goodbye kiss sa usag-usa. Though none of us dared to say, we both knew it was goodbye. Siguro na yung mga tao nga ma-meet nato who will bring out that version of ourselves which we are not aware of. Just like me. I never thought that I could love someone in that very short span of time. I never thought I could do something like that to my boyfriend too. Don't get me wrong. I love my boyfriend so much. Pero tama sila. Maabot gid sa point kina ana. Nga napay maabot and will also give meaning to your life. That is why, advice na ko ninyo, ayaw sa mo pagminyo dayan. Enjoy sa pagkadalaga o litaw. Okay, what if na yung maabot ni Sir Max sa inyong life, unya minyo na mo. Diha na mo makasalaw kayo. Sa mga to, nga sa I stepped out from his car. Gidawat na nako nga kutob na lang dyan mi dito. Gidawat na ako nga maybe we just met for a reason, which happens to be still not clear to me. Gidawat na ako that he was my pinagtagpo pero di tinadhana. That he was my beautiful but tragic love affair. Sir Max, please know that you are my sweetest downfall. And thank you for the short-lived happiness. I cannot tell you how thankful I am for our little infinity. I am praying that soonest you will find you're the one. Ug ako na pod ang maingon sa imuha. Congratulations. I am happy for you.